Malakas ang ulan. Ang bawat patak nito ay parang luha ni Janine Montenegro na hindi niya kayang pigilan. Basang-basa ang suot niyang puting damit habang nakaluhod sa harap ng kabaong ng ama. Hawak niya ang malamig ditong kamay. Parang umaasa pa rin siyang magigising ito kahit alam niyang huli na ang lahat. Papa, ba't mo kami iniwan? Paano na kami ni Mama? Mahina niyang bulong sa nanginginig na boses. Nasa tabi niya si Nora, ang kanyang ina. Namumugto na rin ang mga mata nito habang tahimik na nakatingin sa kabaong. Wala ni isang kamag-anak ang lumapit sa kanila. Ang mga pinsan, tiyuhin, at tiya ni Janine, nakatayo lang sa may tolda. Parang ayaw madapuan ng ulan, na akala mo'y isang patak lang, madudumihan ng mga mamahalin nilang damit. Maya-maya, narinig ni Janine ang bulungan ng kanyang mga pinsan sa likod. Ayan, diba sabi ko na nga ba, mapapabayaan din yan ng Tito Ramon niya. Sobra kasi ang bait, kahit sino pinapautang. Sabi ni Trina, ang panganay na anak ng tiyahin niyang si Leticia. Ngayon tignan mo, ni Pamana siguro wala yan. Baka nga. Sabat ni Brent, kapatid ni Trina. At yung anak niya, tignan mo, mukhang kawawa. Basang-basa, ni payong wala. Napakuyom ng kamao si Janine, pero pinilit niyang wag lumingon. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa harap ng kabaong ng ama. Ngunit nang marinig niyang tumawa ang mga ito, hindi na siya nakapagpigil. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa mga ito. Ang kanyang mga matay punong-puno ng galit. Wala kayong mga respeto. Hindi pa man nalilibing si Papa, ganyan na kayo magsalita. Napaatras si Trina, pero ngumiti ng mapang-asar. Ay nako, Janine. Totoo lang naman yung sinasabi namin ah. At kung may pamana man niyang ama mo, siguradong sa amin mapupunta. Alam mo namang wala kayong ambag dito sa asyenda. Hindi na, tama na nga. Sabi ni Brent, pero halatang nanunukso din. Di mo ba nakikita? Kawawa na nga sila, papatulan mo pa. I don't care. Lalo na yung nanay niya. Kala mo kung sinong marangal. Ano ba yan dati? Secretary lang bago pinakasalan, di ba? Sagot ni Trina sabay irap. Napatigil si Janine. Halos manlamig ang buong katawan niya sa narinig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang saktan ng babae. Pero hinawakan siya ni Nora sa braso. Anak, tama na. Pakiusap ng kanyang ina sa mahinang boses. Hindi tayo dapat makapagtalo sa oras na ganito. Ma, hindi nila pwedeng bastusin ka sa harap ko. Lumapit siya kay Trina at tumitig ng diretsyo. Kung gusto mo ipakita kung gaano ka kabastos, gawin mo sa ibang araw. Hindi dito. Hindi sa harap ni Papa. Sandaling natahimik ang lahat. Ang mga tao sa paligid ay napalingon sa kanila. Pero si Trina, ngumisilang at nagsalita ulit. Kapal mo rin magsalita, Janine. Dito ka na lang magdrama. Kasi sa susunod, baka pati bahay niyo mawala na. Hindi na nakasagot si Janine. Parang sinaksak ang puso niya sa sakit at galit. Pero sa halip na umiyak, pinunasan niya ang kanyang luha at tumayo ng diretsyo. Baka nakalimutan mo, Trina. Si Papa ang nagtayo ng bahay na yan. Hindi mo alam kung gaano niya pinaghirapan yon. Ano naman ngayon? Patay na siya. Wala na magtatanggol sa inyo. Balik ni Brent. Tumawa sila magpinsan na tumalikod. Naiwan si Janine sa gitna ng ulan. Nakatingala sa langit habang pinipigilang umiyak. Ramdam niya ang hapdi ng bawat salitang binitiwan ng kamag-anak nila. Lumingon siya sa kabaong ng ama. Hinaplos ang salamin nito. Papa, pangako ko sa'yo, hindi nila makukuha lahat ng pinaghirapan mo. Balang araw babalik ako. Hindi na bilang kawawang anak mo, kundi bilang tunay mong tagapagmana.
Tumulo ang luha niya. Pagkatapos ng libing, tahimik silang umuwi ni Nora sa lumang bahay. Madilim. Sa kusina, naupo si Nora at biglang napahawak sa dibdib. Maayos ka lang? Tarantang sabi ni Janine. Oh anak, pagod lang siguro ako. Ang dami kasing nangyari. Umupo si Janine sa tabi nito at hinawakan ang kamay ng ina. Ma, hindi ko alam kung anong gagawin natin ngayon. Pero hindi ako papayag na apihin tayo ng mga yon. Hindi ko sila patatawarin. Tahimik lang si Nora, talagang halatang pagod. Anak, huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Baka pati ikaw mawala sa katinuan. Hindi ako mawawala, ma. Pero sila, sisiguraduhin ko mararamdaman nila kung paano mawalan ng lahat. Lumipas ang ilang minuto. Narinig nila ang busina sa labas. Paglabas ni Janine, nandoon si Leticia. Ang kanyang tiyahin, sakay ng itim na kotse. Janine, bukas may meeting sa opisina ng abogado? Sana lang. Huwag kayong umasa masyado. Hindi naman kayo karapat-dapat sa mana. Malamig nitong sabi. Napatingin si Janine ng diretsyo sa tiyahin niya. Hindi kami umaasa, tiya. Alam namin pinaghirapan ni Papa yon. Kaya kung may dapat mapunta sa amin, tatanggapin namin na may dangal. Dangal? Kayo pa talaga ang mayabang, ha? Kung hindi pinakasalan ng kuya ko ang nanay mo, hindi kayo magkakaroon ng kahit sentimong halaga. Kung totoo ngang hindi kami karapat-dapat, ba't parang kayo ang takot na malaman ko ano nakalagay sa testamento? Tumahimik si Leticia. Galit ang kanyang mga mata, pero walang maisagot. Nakikita natin bukas. Sabi nito at sumakay muli sa kotse. Habang papalayo ang sasakyan, tumingala si Janine sa kalangitan. Mabilis ang buhos ng ulan. Sa gitna nito, pinakawalan niya ang huling luha. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa lumang kama, hindi na siya nakatulog. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga salita ng mga kamag-anak. 3 araw matapos ang libing ni Don Ramon, tahimik na nakaupo si Janine at ang kanyang ina sa loob ng opisina ng abogado. Sa labas sa malaking bintana, kita ang madilim na langit at tila uulan ng malakas. Sa kabilang gilid ng mesa, naroon si Leticia, ang tiya ni Janine, kasama ang mga anak nitong sina Trina at Brent. Pawang nakataas ang kilay, parang hindi masaya sa magiging resulta ng pagbabasa ng will and testament. Ang drama naman dito. Bulong ni Trina kay Brent. Hintayin mo. Baka wala talaga mapalayan si Janine. Magiging mahirap din yung mga yan. Sagot ni Brent. Narinig niya ang bulungan. Ngunit pinili niyang manahimik. Huminga siya ng malalim at pinisil ang kamay ng kanyang inang si Nora. Ma, kalma lang po tayo, ha? Bulong niya dito. Ngumiti naman ng marahan si Nora. Oh anak, wala naman tayong ginagawang masama. Kung ano maging resulta, yun ang tatanggapin natin. Maya-maya pa, pumasok na si Attorney Ramos. Ito'y isang matandang abogado na may suot na salamin. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito tayo upang basahin ang huling habili ni Don Ramon Montenegro. Tahimik ang lahat. Tanging tunog ng papel at ihip ng hangin mula sa bintana ang maririnig. Binuksan ng abogado ang sobre at nagsimulang magbasa. Ako si Ramon D. Montenegro. Nasa tamang pag-iisip at kalusugan, nag-iiwan ng huling habili na testamento. Lahat ng aking ari-arian, negosyo at lupain ay aking hahatiin sa 2 bahagi. Ang unang kalahati ay mapupunta sa aking kapatid na si Leticia at ang natitirang kalahati ay sa aking anak na si Janine Montenegro. Biglang umalingaw-ngaw ang ingay sa silid. Ano? Hindi pwede yan! Paano napunta sa kanya ang kalahati ng yaman ng kuya ko? Sigaw ni Leticia, sabay tayo. Aba tama lang naman yon.
Singit ni Nora na nanginginig ang boses. Anak niya si Janine. May karapatan siya maging tagapagmana. Ngumisi si Trina. Karapatan? Hindi nga kayo kasali sa negosyo. Si Papa at Mama ang tumulong kay Tito Ramon sa lahat. Napatingin si Janine. Mariin ang mga mata. Hindi niyo kailangan ipamukha yan. Alam ni Papa kung sinong tumulong sa kanya. At alam niyang ako lang ang anak niya. Baka naman pinirmahan lang yan habang lasing. Sigaw ni Leticia. Sabay hampas ng kamay sa mesa. Hindi ako maniniwala na kusang loob niyang binigay ang kalahati sa inyo. Maniguradong niloko niyo si Tito Ramon. Galit na sabi ni Trina at sinampal si Janine. Oh ha? Ako pa talaga? Kayo nga ito hindi matanggap yung totoo? Galit na sabi ni Janine at gumanti ng sampal pabalik kay Trina. Silence! Mariing pagpapatahimik ni Attorney Ramos. Kung may duda kayo, pwede natin buksan ang kopya ng video will. May iniwang mensahe si Don Ramon bago siya pumanaw. Ilang sandali pa binuksan ng abogado ang laptop. Sa screen, lumabas sa mukha ni Don Ramon. Payat. Mahina, pero malinaw ang boses. Kung pinapanood niyo ito, ibig sabihin wala na ako. Sa aking anak na si Janine, pinamamana ko ang kalahati ng lahat ng aking pag-aari. Sa kapatid kong si Leticia. Sa kabila ng lahat, binibigay ko ang natitirang kalahati. Ngunit umaasa akong gagamitin niya ito ng may malasakit at hindi sa pansariling kagustuhan lang. Tahimik ang lahat matapos ang video. Walang kumibo. Hanggang sa muling nagsalita si Leticia. Galit na galit. Hindi ako papayag, peke yan! Ikaw ginamit mo ang kapatid ko habang may sakit siya? Pinaniwala mo ikaw dapat ang magmana ng kalahati? Napatayo si Janine at hindi na nakapagtimpi. Iya! Sobra ka na! Hindi ko kailanman ginamit si Papa. Mahal ko siya at kung hindi niyo matanggap yun, problema niyo yan. Anong karapatan mo magsalita ng ganyan? Ani Trina sabay tayo rin. Kundi dahil sa amin. Matagal nang nalugi ang negosyo ng Papa mo. Ngumiti si Janine. Totoo ba yan? O dahil ba sa inyo, nalulugi na ngayon ang kumpanya? Dahil puro pansarili nyo lang ang iniisip nyo? Anak, tama na. Bulong ni Nora. Pero hindi na siya pinakinggan ni Janine. Alam nyo, palagi niyo sinasabi na kayo ang tumulong. Pero sa totoo lang, kayo ang unang sumira. Pinagkakatiwalaan kayo ni Papa. Pero anong ginawa nyo? Ginastos nyo ang pera? At ngayon gusto nyong kunin pa ang binigay sa ni Papa. Tumayo si Leticia at lumapit sa kanya at sinampal siya. Talagang makapal ang mukha mo, Janine. Isang hamak na anak ka lang ng sekretarya. Ngayon gusto mo makapagsabayan sa amin? Hindi ko kailangan makapagsabayan, Tia. Kasi matagal ko nang alam na mas mataas ang moral namin ni Mama kaysa sa inyong lahat. Wow! Tapa nga. Bukas baka wala na kayong tirahan. Taas kilay na saad ni Trina. Pardon me. Pero malinaw sa dokumento na ang bahay na tinitirahan nyo ay kabilang sa bahay na pagmamay-ari ni Don Ramon na ibinigay kay Janine. Hindi ito pwedeng ipatapon o kunin nyo. Napahinto si Leticia. Hindi pwede yan. Hindi ako papayag. Wala akong pakialam sa will na yan. Hindi sila dapat manatili sa hasyenda. Tumalikod siya at sabay kaladkad kina Trina at Brent palabas ng opisina. Makikita mo, Janine. Hindi pa nagtatapos dito ang lahat. Sigaw pa nito bago umalis. Naiwan sina Janine at Nora na nakatulala. Anak, baka totoo ang sinasabi nila. Baka hindi tayo payagan tumira sa bahay. Huwag ka mag-alala, Ma. Habang buhay ako, wala makakakuha sa atin ang karapatan na meron tayo. Hindi nila alam kung sinong binabangga nila. Pag uwi nila sa hasyenda, tahimik ang paligid. Pero, ramdam ni Janine ang kakaibang tensyon. Sa kusina, nagulat sila na makita ang ilan sa mga trabahador na nag-eempake na. Ba't kayo aalis? Tanong ni Janine. Pasensya na, Ma'am.
Inutusan mo kami ni Doña Leticia na wala na raw kaming trabaho dito simula bukas. May bago na raw siyang pamumuno. Halos mapatigil si Nora. Pero hindi pa nga naipapatupad ang pagbabago. Wala siyang karapatang magtanggal. Alam namin, ma'am. Pero wala kaming magagawa. Baka kami pa mapahamak. Sabi ni Bert. Nang marinig ni Janine yon, hindi na siya nakapagsalita. Lumingon siya sa ina niyang tahimik na umiiyak. Ma, hindi ko hahayaan na apihin tayo ulit. Lumapit siya sa pintuan. Tumingin sa lumang portrait ng kanyang ama sa dingding. Sa labas, muling bumuhos ang ulan. Para bang sinasabayan ng langit ang pag-iyak ni Janine. Ma, I promise you, one day, sila ang luluha sa ulan. Kinagabihan, umulan ng malakas ng gabing yon. Basang-basa ang paligid ng Hacienda Montenegro. Sa labas sa malaking gate, nakatayo si Janine. Yakap ang kanyang inang si Nora. Pareho silang nangangatog sa lamig. Habang sa likod nila, maririnig ang tawanan ng mga pinsan niyang sina Trina at Brent mula sa loob ng bahay. Ma, wala na po bang pag-asa makabalik tayo? Mahina, ngunit nanginginig na tanong ni Janine habang tumutulo ang ulan sa kanyang muka. Hinaplos ni Nora ang buhok ng anak. Anak, huwag ka muna magtanong. Ang mahalaga ngayon, makahanap tayo ng matutuluyan. Sabi nito kahit nanginginig din sa ginaw. Wala sa loob bumukas ang pintuan. Lumabas si Leticia. Suot ang mamahaling roba at may hawak na payong. Huwag na kayong babalik dito. Tama ang ginawa niyong kalokohan. That's enough. Hindi kayo karapat-dapat na manatili dito dahil hindi kayo bahagi ng pamilyang ito. Leticia, wala kaming ginawang masama. Hindi ko gusto ang agawin ng mana. Agawin? Sino pa ba ang dapat sisihin? Ang kuya ko? Talagang muntik na mapasa kamay niyo ang lahat, ha? Biglang lumapit si Trina bitbit ang isang maletang luma. O, heto mga gamit niyo. Yan lang ang karapat-dapat sa inyo. Sabi nito sabay hagis ng maleta sa putikan. Tumawa pa ito. Nakakaawa kayo? Parang mga palaboy. Tama na, Trina. Huwag mong bastusin ang nanay ko. Sabi ni Janine. Nanginginig na rin sa galit. Ngunit sumabat si Brent. Ngumisi habang nakahawak sa poste ng gate. Oh? Ikaw ba magtatanggol sa nanay mo? Wala ka namang magagawa. Tignan mo yung sarili mo. Pulubi na kayo simula ngayon. Brent, hindi ganito ang gusto ng papa ko para sa atin. Tumawa si Brent. Di tawagin mo ang papa mo para ipagtanggol ka. Oo nga pala. Patay na siya. Sabay tawa nito ng malakas. Doon na siya napaiyak. Nanginginig ang kanyang kamay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gantihan ang mga ito. Pero hinawakan siya ni Nora sa balikat. Anak, wag. Hindi natin kailangan bumaba sa ugali nila. Pero ma, hindi na tama to. Sumilip si Leticia ulit sa pintuan. Kung ayaw niyong ipahuli sa mga gwardya, malis na kayo ngayon. Hindi ko hahayaang manatili kayo dito. Kasi wala kayong karapatan. Ilang minuto silang tahimik sa ulan. Walang payong, walang sasakyan. Tanging lumang maleta lang at isang larawan ng yumaong ama ni Janine ang dala nila. Pumipintig ang kanyang dibdib sa sakit at galit. Hindi pa to tapos, ma. Hindi ako papayag na ganito na lang tayo. Babawi tayo. Babawi ako para kay Papa. Tumingin si Nora sa anak. Malungkot, ngunit may halong pag-asa sa mata. Anak, basta't huwag mong kalimutan kung sino ka. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Sa kabilang banda, habang naglalakad silang mag-ina papalayo, dumaan sila sa daang puno ng putik at mga bato. Basang-basa ang suot ni Janine. Ang puting blouse ay halos dumikit na sa balat niya. Nanginginig siya sa ginaw. Anak, maging matatag ka. Darating ang araw. Ikaw ang mag-aangat ng pangalan natin.
Ilang linggo ang lumipas. Sa loob ng malawak na dining area, nagtatawanan sina Leticia, Trina at Brent habang nagkakape at kumakain ng tinapay na may ham at keso. Sarap ng umaga kapag wala kang iniisip na problema. Sabi ni Leticia habang inaabot ang tasa ng kape. Sa wakas, tahimik na ang bahay. Wala na yung dalawang pabigat na mag-ina. Tumawa si Trina habang sumasandok ng itlog. Tama ka, Mama. Grabe, halos di ako makatulog sa sobrang saya kagabi. Ang sarap nilang panoorin na basang-basa sa ulan habang naglalakad palabas ng gate, no? Kung nakita mo lang yung mukha ni Janine, umiiyak na nanginginig pa. At yung nanay niya, ay nako, drama queen talaga. Saad naman ni Brent. Tama lang yun sa kanila. Sagot ni Leticia na mayabang ang tono. Mama, sigurado ka bang hindi na sila makakabalik? Baka biglang lumitaw yung abogado at sabihin sa kanila pa rin yung kalahati ng mana. Hindi na. Naayos ko na yun at binayaran ko si Attorney Ramos. Sinabi ko sa kanya na peke ang dokumentong iniwan ng kuya ko. Hindi siya maglalakas loob na ipaglaban ng mag-inang yon. Lalo na't may hawak akong ebidensya laban sa kanya. Ebidensya? Anong klaseng ebidensya? Gulat na usisa ni Brent. Napangisi si Leticia. Isang maliit na lihim, may tinatago rin palang kalokohan si attorney. Sapat na yon para kontrolin siya. Tumawa si Trina. Ibang level ka talaga, Mama. Wais at matapang. Dapat ikaw na ang CEO ng kumpanya. Bakit nga hindi? Ngayong wala na si Janine at ang nanay niya, wala nang hahadlang sa atin. Tayo na ang may hawak ng lahat. Ako na ang mamamahala sa lupa. Si ate naman sa negosyo. Perfect plan. Yan ang gusto kong marinig. Sabi ni Leticia. Tumayo na at nagsali ng kape. Matagal ko nang gusto makuha ang kumpanyang ito. Noon pa man. Alam kong hindi dapat sa kapatid kong yun napunta ang lahat. Ako ang totoong may kakayahan. Tahimik sandali bago nagsalita si Trina. Pero Mama, naalala mo ba nung bata pa kami ni Brent? Sobrang bait ni Tito. Lagi siya nagbibigay ng regalo sa atin. Di ka ba naaawa kahit konti kay Janine? Nagbago ang ekspresyon ni Leticia nang marinig ang sinabi ng anak. Kahibangan! Hindi ako naniniwala sa awa. Sa mundong ito, kung di ka matalino, maaapi ka. Si Janine mahina yon. Ang mga tulad niya, pagluha lang ang kayang gawin. Natahimik si Brent pero ngumisirin kalaunan. Sa totoo lang, gusto ko makita ang mukha niya kapag bumalik siya dito. Kung babalik man. Sigurado akong dudurugin ko siya sa harap ng mga tao. Anak, hindi na siya babalik. Wala na siyang pera. Wala siyang bahay. Baka nga ngayon, namamalimos na sila sa kalsada. Tumawa si Trina. Baka nga, Mama. Kung makikita ko siya sa daan, baka abutan ko pa siya ng pera para mas masaya. Tumawa silang lahat at rinig yon sa buong bahay. Wala ni isa sa kanila ang nakaramdam ng pagsisisi. Ang akala nila tapos na ang lahat. Ngunit sa labas ng mansyon, hindi nila alam na pinagmamasdan sila ng isa sa mga kasambahay na si Aling Cora. Matagal nang tapat sa pamilya Montenegro. Nakita nito ang ginawa kagabi at di niya mapigilang maawa kay Janine at Nora. Sayang, ang totoo, si Janine ang pinakamabait sa lahat. Pero wala man lang akong magawa. Lahat ng naririnig ko puro kalokohan at kasinungalingan. Anang babae sa sarili. Pumasok si Trina sa sala hawak ang cellphone. Mama, may bagong balita. Mukhang ibebenta ng bangko yung lote sa may timog na dating hawak ni Tito. Pwede nating bilhin yon. Ngumiti si Leticia, abot hanggang tenga. Aba, mas mabuti. Kung alam lang nila. Pati lupa na dapat sa kanila mapapasakin pa. Lumapit si Brent sa ina at niyakap ito.
Galing mo talaga, Mama. Wala kang katulad. Dapat mag-celebrate tayo mamaya dinner sa hotel. Oo no, dapat lang. Singit ni Trina. Kahit simpleng tagumpay dapat sineselebrate para tuluyang mawala sa isip natin yung dalawang kawawang yon. Yan ang gusto ko. Ngayon magsaya tayo. Bukas, simula na ng bagong Montenegro na walang mahina sa pamilya at hindi umiiyak. Nagkatawanan silang tatlo ng sabay-sabay. Wala silang kamalay-malay na ang kanilang pagtawa simula ng kanilang pagbagsak sa hindi nila inaasahang paraan. Sa kabilang banda, madilim na nang marating ni Janine at Nora ang maliit na bayan. Basang-basa pa rin ang kanilang mga damit at halos wala ng lakas si Nora. Nakahawak siya sa braso ni Janine habang naglalakad sa gilid ng daan. Hawak-hawak ang lumang maleta na tanging naiwan sa kanila. Ma, konti na lang. May alam akong bahay dito. Si Denver, baka matulungan niya tayo. Anak, baka makaistorbo lang tayo. Hindi naman tayo sanay humingi ng tulong sa iba, hindi ba? Tumingin si Janine sa ina at pilit na ngumiti. Ma, hindi to pang hihingi. Kaibigan ko yon. Baka sakaling makapagpahinga muna tayo bago mag-isip ko anong susunod nating gawin. Ilang minuto pa, tumigil sila sa harap ng malaking gate. Nakasulat sa harapan, Santos Residence. Doon nakatira si Denver, ang kaibigan ni Janine nung kolehiyo. Isa sa mga taong naging sandalan niya noon. Kinabahan si Janine bago pinindot ang doorbell. Maya-maya, lumabas si Denver, nakasuot ng simpleng t-shirt at pajama. Agad siyang napatigil na makita si Janine na basang-basa. Pagod, may halong luha sa pisngi. Janine? Ano nangyari sa'yo? Halika, pumasok kayo. Napaiyak si Janine nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Denver, wala na. Pinalayas na kami sa bahay. Hindi na nagtanong si Denver. Agad niyang binuksan ang gate at inalalayan silang mag-ina papasok. Tita Nora, maupo po muna kayo. Maghahanda ako ng tuwalya at mainit na tsaa. Lumapit ang mama ni Denver. Si Marites, isang mabait at mahinhing babae. Diyos ko, anak, ano nangyari sa kanila? Janine, basang-basa kayo, halika pasok dito. Pasensya na po, tita. Wala po kami ibang mapuntahan. Sabi ni Janine habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Huwag mo isipin yan. Dito muna kayo, bahay niyo na rin ito. Ilang sandali pa, may mainit na sabaw na inihain si Aling Marites. May binigay ding kumot si Denver. Kumain muna kayo. Mamaya mo na ikwento lahat. Hindi namin kayo pababayaan, Janine. Tahimik silang kumain. Paminsan-minsan, tinitignan ni Denver si Janine at halatang naaawa siya sa kaibigan. Pero may halong paghanga sa tapang ng babae sa harap niya. Pagkatapos kumain, pumasok sila sa guest room. Si Nora ay agad nakatulog sa sobrang pagod. Si Janine naman ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa ulan sa labas. Dumating si Denver, bitbit ang 2 tasa ng gatas. Di ka pa natutulog. Pero sige ito, mainit na gatas pampakalma. Salamat, Denver. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Tipid na ngumiti si Janine. You know I'm here. Simula ngayon, hindi na kayo mag-iisa ng mama mo. Lahat kaya kong gawin para sa inyo ni tita. I can help you. Denver, masyado kang mabait. Nauutal na sabi ni Janine. Ayoko madamay ka sa problema namin. Hindi mo naman ako dinadamay eh. Pinili kong tumulong. Kasi alam ko mabuting tao ka, Janine. At hindi mo deserve yung ginawa nila sa'yo. Maririnig ang tahimik na patak ng ulan sa labas. Alam mo, kahit nung college pa tayo, alam ko malakas kang babae at kayang-kaya mo to. Pero kung mapapagod ka, may balikat kang sasandalan. Di ka talaga nagbago, no? Ani Janine at natawa ng mahina. Salamat, Denver, ha? Di mo kailangang isipin yon. Nandito lang ako para sa inyo. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, nakangiti si Aling Marites sa kanila.
Anak, Denver, tulungan mo si Janine mag-ayos ng dokumento ah. May kakilala akong abogado na baka makatulong. Sige po ma, ako na bahala. Tahimik lang si Janine pero may saya sa kanyang mga mata. Pag-alis ni Denver papuntang opisina, sinundan siya ni Janine hanggang gate. Denver, Bakit? salamat talaga. Hindi ko makakalimutan to. Ano ka ba? Babayaran mo ako pag gumanda na ulit buhay mo. Deal? Pagbibiro ni Denver sabay kindat. Deal! Pero ikaw mo naman libre ha, mayaman ka naman eh. Sige na nga. Basta mangako ka na babangon ka. Hindi para sa ibang tao kundi para sa sarili mo. Okay, sige na. Pangako. Ilang araw makalipas, maagang nagising si Janine. Nakaupo siya sa mesa habang nagkakape. Tahimik at malalim ang iniisip. Katatapos lang ni Denver magbihis. Nakapolo na ito, handa nang pumasok sa opisina. Ang aga mo yata mag-isip na malalim, Janine. May bumabagabag ba sa'yo? Hindi ko lang maiwasan, Denver. Kahapon may narinig ako sa radyo. May bagong CEO raw ang Montenegro Group. Kumpanya yun ni Papa. Montenegro Group. Yun yung kumpanyang kinuha ng kamag-anak mo, di ba? Oo. At di ko alam kung paano nila nakayang gawin lahat sa amin yun. Lahat ng pagod ni Papa. Parang wala lang sa kanila. Lumapit si Denver at hinawakan siya sa balikat. Kung gusto mo malaman ng totoo, tutulungan kita. Pero kailangan natin mag-ingat. Hindi basta-basta ang kalaban mo. Hindi ako natatakot, Denver. Gusto ko lang malaman kung sinong pumalit sa posisyon ni Papa. Hindi ako mapapanatag hanggat di ko nakikita kung sino may kagagawa ng lahat. Kahit alam kong si Auntie Leticia yon. I know. May ibang taong tumutulong sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, nagpunta sila sa lungsod. Pumasok sila sa isang cafe kung saan madalas magpulong ang mga negosyante. Habang nagkakape, binuksan ni Denver ang laptop niya. Tignan mo to. Sabi nito at tinuro ang balita sa website. New CEO of Montenegro Group announced. Brent Alvarado Montenegro. Brent vows to expand the company nationwide. Si Brent? Pinsan ko yan. Siya yung isa sa mga unang lumait sa amin nung lamay ni Papa. May kasama pa siya rito. Si Trina Montenegro. Ang bagong marketing head. Mukhang magkakampi sila. Si Trina? Malamang, magkapatid sila eh. Ang babaeng yan. Siya pa talaga. Siya yung nagtapon sa amin sa putik. Sinabi pa niya na hindi kami bagay sa pamilya nila. Janine, baka dapat magpahinga ka muna. Tiningnan ni Janine si Denver ng matalim. Nagsalita siya pero kalmado. Hindi, Denver. Panahon na para bumawi. Ilang linggo na kaming nanahimik. Ngayon gusto ko nang lumaban. Gusto ko na ipaalala sa kanila na hindi kami pwede basta-basta apihin ng kahit na sino. Kahit pa isang Montenegro. Montenegro din naman ako. Anak ako ni Papa. Hindi nila pwedeng kunin lahat sa amin. Alam mo, yan ang gusto ko sa'yo. Palaban, pero matalino. Anong plano mo? Simple lang. Gusto kong alamin kung ano bang kahinaan nila. At doon ako babawi. Gusto kong sirain ang reputasyon nila na ipinagmamalaki nila sa lahat. Wow, that's a big plan. Paniguradong pagsisisihan nila ang ginawa nila. Pero kung yan ang gusto mo, kasama mo ko. Napangiti rin si Janine, ngunit may bakas pa rin ang lungkot sa mga mata niya. Ayoko sana humantong sa ganito, Denver. Pero minsan, kailangan ko ring iparamdam sa mga tao kung gaano kasakit ng agawin yung para sa'yo. Tumayo si Denver at kinuha ang coat niya. O sige, ako nang bahala maghanap ng mga kakilala sa loob ng kumpanya. May mga accountant at empleyado akong dating katrabaho doon. Malamang may alam sila. Thank you, Denver. Basta promise me. Na sa huli, pipiliin mong bumangon. Hindi lang yung basta-basta gaganti ka. I promise you that. Pero hindi ako titigil hanggat di ko nakikitang bumagsak ang mga taong sumira sa pamilya ko. Kinagabihan habang nasa veranda. Nakaupo si Janine hawak ang lumang larawan ng kanyang papa. Kinakausap niya ito. Hanggang sa lumabas din si Nora
na may dalang kumot para sa kanya. Ma, hindi ko kaya. Nakalimutan lahat. Hindi ito tungkol sa kayamanan eh. Gusto kong ibalik yung karapatan natin doon. Gusto kong makamit ang hustisya para kay Papa sa pagpapatapong ginawa nila sa atin. Kailangan ko tong gawin. Hindi para manira, kundi para ipaglaban ang totoo. Lumipas ang ilang taon. Tahimik ang umaga sa Maynila. Ngunit sa penthouse na tinitirhan ni Janine at Denver, puno ng saya at sigla ang bawat sulok. Ang dating simpleng babae na minsang pinalaya sa sariling mansyon, ngayon isa ng matagumpay na negosyante. Kilala sa mundo bilang Janine Montenegro de la Vega, CEO ng De La Vega Enterprises. Isa sa mga pinakatanyag na kumpanyang nag-e-expand sa real estate at trading. Sa harap ng malaking salamin, nakatingin si Janine sa sarili. Suot niya ang simpleng silk robe at sa kanyang kamay may hawak siyang lumang larawan ng ama. Ang taong nagsakripisyo ng lahat para sa pamilya. Maya-maya narinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid. Si Denver yon, suot ang simpleng t-shirt. May hawak na tasa ng kape. Ngumiti ito na makita si Janine, na tila malalim ang iniisip. Good morning, asawa ko malalim mag-isip. May meeting ka ba agad? Ngumiti si Janine at umiling. Wala pa, nagmumuni-muni lang ako. Iniisip ko lang kung handa na ba talaga ako sa susunod na hakbang. Umupo si Denver sa tabi niya at inabot ang kamay niya at marahang pinisil. Alam ko matagal mo nang hinihintay ito, Janine. Pero gusto ko siguraduhin na kapag binalikan mo sila, hindi lang galit ang dala mo. Huminga ng malalim si Janine. Denver, hindi ako bumalik para lang magiganti. Gusto ko ipakita sa kanila na mali sila. Na hindi ako basta-basta sumusuko. Na kahit anong gawin nila, hindi nila ako kayang wasakin. Tumango si Denver. I know. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan gawin niya na mag-isa. Nandito ako lagi. The reason why I'm more stronger now? Kasi nandyan ka. Napangiti si Janine habang inaalala ang kanilang nakaraan. Hindi ako nag-iisa noon pa man, Denver. Ikaw ang sandalan ko. Kung wala ka, baka hindi ko na kinaya. Tumayo si Denver at nilapitan ng aparador. Kinuha niya ang folder na may nakalagay na Montenegro Group Confidential Report. Binigay niya ito kay Janine. Natapos na yung pinahanap kong financial records. Lugi na raw ang kumpanya nila Trina at Brent. At mukhang may utang pa sila sa bangko. Talaga? Gulat na tanong ni Janine. Tumango si Denver. Yes. At may insider din ako na nagsabi nag-aaway-away na sila. Sila nagbabangayan. That's karma, Denver. Pero hindi pa tatapos. Gusto ko makita sa mga mata nila yung takot na minsan kong naramdaman. Lumapit si Denver at niyakap siya. Susuportahan kita sa kahit anong gawin mo. Kinahapunan, nasa opisina si Janine kasama ang mga board members. Tahimik siyang nakikinig habang tinatalakay ang bagong expansion project ng kumpanya. Ngunit sa isip niya, isa lang ang laman ng pagbabalik sa Hacienda Montenegro. Lumapit si Denver pagkatapos. Nakamasid kasi ito kanina pa. Mukhang distracted ka. Hindi naman. Iniisip ko lang kung ano magiging pakiramdam nila kapag nakita nila ako ulit. At ako, kung ano magiging pakiramdam ko pag nakita ko ulit ang mansyon namin. Mansyon na dapat sa amin. Gusto mo ba sumama ako? Of course. Ayokong bumalik to nang wala ka. Alam mo namang ikaw ang kasama ko sa lahat ng laban ko. It's settled then. Tomorrow aalis tayo. Pero bago yan, kain muna tayo. Baka naman puro paghihiganti ang laman ng utak mo. Nakakalimot ka ng kumain. Kinabukasan, maagang nagbihis si Janine. Suot ang simpleng beige na dress at itim na blazer. Habang si Denver naka-polo shirt. Are you ready? I am ready. Ito na yung araw na babalik ako hindi bilang basurang pinagtawanan nila, kundi bilang isang Janine Montenegro na siyang tunay na tagapagmana.
Ano man ang mangyari, hahawakan kita sa kamay. Hindi kita iiwan. Sa highway, habang papalapit sila sa karatulang may nakasulat na Welcome to Hacienda Montenegro, tumibok ng mabilis ang puso ni Janine. Tahimik lang si Denver habang nagmamaneho. Handa ka na ba? I am. Pagdating nila, bumungad ang dating mansyon. Malaki pa rin pero halatang pinabayaan na. Matataas na ang damo sa paligid. Kinakalawang na ang mga poste. Hindi na ito kagaya ng dati. Pumarada ang kotse sa harap. Sumunod si Denver hawak ang folder ng mga dokumento. Pagbukas ng pinto ng mansyon, bumungad ang 3 taong matagal niya nang gustong makita. Sina Tia Leticia, Trina at Brent. Nanlaki ang mata ni Trina nang mapatingin ito sa kanya. Janine? This is not right. Hindi pwede. Why? Bakit naman hindi? Of course, pwedeng-pwede. Heto na ako. Buhay, humihinga at halata namang mas matagumpay sa inyong lahat. What are you doing here? Nag-aalalang singit ni Brent. Babalikan ko lang ang akin. At ngayon oras na para singilin ang utang niyo sa akin. Hindi lang pera kundi dangal. Umiling si Leticia. Halatang pinipilit na maging matapang. Wala kang karapatang bumalik dito sa amin na ito. Sa inyo? Bakit? Paano nangyari yon? May mga dala akong dokumentong nagpapatunay na kalahati ng lupang to pagmamay-ari pa rin ng ama ko. And technically, legally, lahat din ng iniwan ng ama ko ay para sa akin. Legal papers, I have here. Lahat ng transaction at fake signatures nyo nasa amin. Napaatras si Brent at namutla bigla. That's not true. Oh, believe me Brent, totoo lahat. At sa oras na ito, hawak ko ang buong Hacienda Montenegro. You're just lying? Sigaw ni Trina. I wish I am. Pero, hindi ako manluloko. Sa ating 3, ikaw ang manluloko, Trina. Sa sobrang yabang mo, akala mo siguro hindi ka babagsak, ano? Tigilan mo kami! Tigil? Dati akong umiiyak sa mga sampal na binigay niyo sa amin. Ngayon ako naman. Sumugod si Brent at hinawakan ng balikat ni Janine. Wala kang karapatang manakit. Pumagit na si Denver. Mariin ang boses. Lalaking lalaki. Layuan mo siya. Isa pa, ipapa-aresto kita. Bumunot ng papel si Denver. Kasunod na nila ang mga pulis. This is a warrant of arrest. Sa kasong pagnanakaw ng assets ng Montenegro Group. May mga testigo na pati mga dating empleyado nyo. Alam mong ginagawa nyo. Napatulala ang 3. Si Leticia. Unti-unting napaupo at nanginginig. Hindi totoo yan. Totoo. And maybe, ito na yung karma nyo. Sa puntong yon lumapit na ang mga pulis. Hinawakan ng papel. Inaresto ang 3. Nagmakaawa ang mga ito. Humingi ng tulong. Sinabihan si Janine na pamilya pa rin sila. Tumingin lang si Janine sa mga ito. Pamilya. Tinapon niyo kami ni Mama sa ulanan. Tinanggalan niyo ng karapatan sa bahay. Tinanggal niyo sa amin ang karapatang gamitin ang pangalang Montenegro. Inalisan niyo kami ng dangal at respeto. Ngayon, magdusa kayo. Humingi ng tawad ang mga ito, pero para kay Janine, huli na. Sinakay na ang 3 sa police mobile. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong bayan. Lumipas ang 1 linggo matapos ang pagkakaaresto ng pamilya. Tahimik ang buong bayan. Sa San Lorenzo, ang dating mga Montenegrong hinangaan, ngayon ay laman ng pahayagan at tsismisan. Pinabasa sa kanya ni Denver ang mga sulat sa tablet, mga video ng panlilinlang. Karma works fast, no? Hindi lang yan. Yung ex na Trina iniwan niya. Nalaman ng pamilya ng lalaki na kasabot siya sa pandaraya noon. Samantala, sa loob ng kulungan, si Leticia naman ay halos hindi na makilala. Magulo ang buhok nito,
maputla at tila nawala ng gana sa buhay. Habang kumakain ng tinapay, napansin nitong may dumating. Si Janine. May dalang envelope. Tia, kumusta ang pagkain dito? Masarap ba? Janine, tawarin mo na ako. Ginawa ko lang lahat ng yun para sa mga anak ko. Di ko kailangan marinig ng sorry mo. Ito ang envelope. Nasa loob niya ng mga dokumentong nagpapatunay na ninakaw niyo ang pondo ng kumpanya. Ibibigay ko na ito sa korte. Janine, wag mo nang ituloy. Wala na kaming pag-asa. May pag-asa pa, Tia. Pero hindi sa yaman. Kundi magbago ka. Kailangan yung gawin yon. Di ba nga sabi, habang may buhay may pag-asa? Pag alis niya sa kulungan, malalim siyang napabuntong hininga. Denver, alam mo ba, ayoko nang habulin na nakaraan. Pero gusto ko siguraduhin na wala nang ibang katulad ko na maaapi ulit. Tumango ang kanyang asawa at hinawakan ang kanyang kamay. Ilang araw ang nakalipas, maaga pa lang abala na si Janine sa paghahanda. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Suot ang kulay puting corporate suit at may maayos na hairstyle. Paglabas ng bahay, sinalubong sila ng mga reporters. Nakatutok ang kamera sa kanya. May mga tanong na binigay ang mga ito na kanya namang sinagot. Pagdating nila sa headquarters ng kumpanya, halos lahat ng empleyado nagtipon sa lobby. May welcome back banner pa na nakasabit. Tahimik ang lahat nang pumasok siya. Kasunod si Denver at ang inang si Nora. Isa sa mga board members ang lumapit. Miss Janine, matapos ang kasong inilaban niyo, kayo na pumuli ang opisyal na CEO. Lahat kami suportado ka. Maraming salamat. Of course, I did this with my family. Maraming salamat sa ginawa niyo na pag-welcome sa akin dito. Nagpalakpakan ng mga tao sa hall. Ang mga empleyado halatang masaya. At si Nora, nakangiti habang nakatingin sa kanyang anak. Proud na proud siya dito. Hindi man niya sabihin. Pero ramdam ni Janine ang pagsuporta ng kanyang ina. Kinahapunan, nagkaroon ng press conference. Nakaupo si Janine sa gitna ng malaking mesa. Nakapalibot ang mga reporters. Sa harap niya, nakahanda ang mga dokumento. Mga ebidensya laban sa tiya at pinsan niyang nagkasala. Ang mga kasong isinampa ko laban sa mga kamag-anak ko nagkasala ay hindi para sa paghihiganti lang. Ito'y para ipakita na kahit pamilya ko sila, ang mali nilang ginawa. Hindi ko ito tolerate. At bilang bagong CEO ng Montenegro Group, ipinapangako ko na simula ngayon, hindi nakasamaan ng tatak sa apelidong ito, kundi kabutihan. Nagtayuan ng mga tao at nagpalakpakan. Ang ilan sa mga reporter ay nakangiti at halatang humahanga. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, pumasok ang isang opisyal ng korte. Miss Janine Montenegro, dumating na po ang final order. Lahat ng ari-arian ng dating akusado ay opisyal nang ililipat sa inyo bilang legal na tagapagmana. Maraming salamat po. Sagot naman niya. Pagkatapos ng event, lumabas si Janine sa terrace ng building. Lumapit si Denver na may dalang kape. Hindi ako magsasawang sabihing proud ako sa'yo. Hindi ko to narating kung wala ka, Denver. Ikaw ang naging sandalan ko nung panahon na wala kaming lahat. Di mo kailangan magpasalamat. Kasi noon pa man, ikaw na rin ang inspirasyon ko. Ang bait mo pa rin hanggang sa huli. Mas mabait ka. Kasi gusto mo ng kapayapaan sa puso mo. Sa gabi ring iyon, nasa sala sila at pareho pa ring suot ang formal clothes na ginamit nila para sa press conference kanina. Nakaupo sa malambot na sofa si Janine. Nakasandal habang hawak ang tasa ng tsaa. Alam mo, Denver, ngayon natapos na ang lahat. Hindi ko pa rin alam kung matutuwa ba ako o iiyak.
Niyakap naman siya ng kanyang asawa sa mga oras na yon. Paulit-ulit na sinabi ni Denver na proud siya sa kanyang asawa. I tried so hard for them. Para kay Papa at kay Mama. At for everyone who believed in me. Pero minsan naiisip ko, worth it ba lahat ng sakit? Of course, Janine. It's all worth it. Nanalo ka. Naipakita mo. May hustisya pa rin na nag-exist. You proved them wrong. Ibinalik mo ang dignidad sa pamilya niyo. But I was so tired. So damn tired. I know. Kaya ngayon, let me be your peace. Hayaan mo ako naman na mag-alaga sa'yo. Kahit ngayon lang. Alagaan mo ako. You've been doing that for so many years. Of course. Aalagaan kita. Hindi bilang isang CEO. Hindi bilang isang Montenegro. Kundi bilang si Janine. Ang babaeng nakilala ko sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. Nung college. Naging karamay ko. Dumaan din ikaw sa napakaraming pagsubok. Pero sa bandang huli, nananatili ka pa rin umingiti. Tahimik silang nagkatitigan. Ilang segundo lang. Pero tila napahinto ang oras. Dahan-dahang inilapit ni Denver ang mukha niya. Pero hindi pa man naglalapat ang kanilang labi. Napahinga ng malalim si Janine. Marahan na lang na hinaplos ni Denver ang kanyang pisngi. You're still the same woman I fell for. Hindi mo kailangan mabuhay sa galit para maging matatag. You can be soft now, Janine. You can rest. Let me remind you who you are. A strong, kind, and full of love. You always know what to say. I just listen to you. Lahat ng hindi mo sinasabi naririnig ko. You know what's beautiful, Janine? Yung paraan ng pagbangon mo. You didn't just rise. You glowed. And you turned pain into purpose. And I'm just lucky to witness it. Hindi ako nag-glow, Denver. You helped me shine. Then, we'll keep shining forever. Thank you for loving me, for staying, for never leaving, even when I was at my worst. I knew from the start you were worth it. 4 na taon makalipas. Mainit ang sinag ng araw sa hardin ng malaking bahay ng mga Montenegro. Sa gitna ng malawak na damuhan, may batang tumatakbo. Hawak ang maliit na teddy bear at nakasuot ng kulay dilaw na dress na may maliliit na bulaklak bilang disenyo. Ngumiti si Janine. Nangumiti ito at sumigaw na nakahuli ito ng butterfly. Suot nito ang simpleng white summer dress. Magandang-maganda si Janine sa kanyang bihis. May hawak siya na isang tray ng juice. Kristen, careful, baka madapa ka. Tawag niya pero halatang natatawa sa kulitan ng anak. Sa kabilang banda, nakaupo si Denver sa upuang ratan. Nakasuot ng white polo na nakabukas ng unang 2 botones at beige shorts. May hawak itong tablet, pero agad itong ibinaba ng marinig ang boses ng anak. Let me see, baby girl. Sabi ni Denver habang iniaabot ang kamay. Nilagay ni Kristen ang palad niya sa kamay ng ama at pinakita ang maliit na paru-parong nakapatong doon. See? Pretty like mommy. Tumawa si Janine, lumapit at yumuko para halikan ang noo ng anak. Ang galing-galing naman ng anak ko. Pero sweetheart, we don't keep butterflies, okay? We let them fly free. Why, mommy? Because just like people, they're meant to be free and happy. Sumimangot sandali ang bata pero kalaunan ay tumango. Okay, bye-bye butterfly! Sigaw niya sabay palipad ng maliit na insekto sa hangin. She's just like you. Our daughter. Matigas sa ulo pero sweet. Excuse me? Ako? Matigas ang ulo? Aha. Naalala mo nung ayaw mo aminin na gusto mo na ako dati? Napairap si Janine sa asawa at namula. Denver, please, that was years ago. Exactly. Pero hanggang ngayon namumula ka pa rin pag naaalala mo. Napatawa si Janine sabay iwas ng tingin. Kasi nakakahiya.
Tsaka hindi naman ako sanay na pinagtatawanan ako. Hindi kita pinagtatawanan. Inilapit ni Denver ang labi sa tenga ng asawa. Pinapaalala ko lang kung gaano kita kamahal noon at ngayon. Denver, I still can't believe na ilang taon na tayong kasal. Parang kahapon lang, nung araw na naglalakad ka ng aisle. Suot yung white gown mo, umiiyak pa si Mama Nora sa harap. oo nga. Tapos ikaw, ang dami ng luha mo. Akala ko nga tatakbo ka palabas ng simbahan. Ako? Tatakbo? Never. I was crying that time because I couldn't believe I was marrying the woman who once threatened to sue me for spilling coffee. Denver naman pinapaalala pa talaga. Pass is pass na nga. Okay, fine. I love you. I love you too. Sandali silang natahimik dalawa habang nakamasid kay Kristen, na ngayon ay abala sa pamimitas ng mga maliliit na bulaklak. Ang tanawin ay payapa, malayo sa mga gulong pinagdaanan nila noon. She's our best decision, no? Second best. Marrying you is the first. You always know what to say, no? Only when it comes to you. Dumaan ang ilang minuto ng tahimik na pagmamasid. Ang hangin ay malamig. May halong halakhaka ni Kristen sa di kalayuan. At sa bawat tawa ng bata, parang mas lalong nagiging buo ang mundo ni Janine at Denver. Muling nagpasalamat si Janine sa asawa sa lahat ng ginawa nito para sa kanila. Hey, you don't thank someone for loving you, Janine. You just love them back. And you did. Then I'll keep on loving you every day. Promise? Promise. Good. Because I plan to keep annoying you until we're old and gray. Then I guess I'll keep falling for you every time you do. Kinabukasan, maagang nagising si Janine. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang tasa ng kape habang pinagmamasdan si Denver na mahimbing pang natutulog. Nakatalukbong ng kumot. Nakita niya ang nakataas ang kilay nito. You're still snoring softly. Even your snores sound like peace. Aniya habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Maya-maya nagdilat ng mata si Denver. Good morning, beautiful. How long have you been watching me? Long enough to realize na gwapo mo pa rin kahit bagong gising. Guwapo talaga? You sure? It's not just love making you blind? No, it's coffee making me honest. Nagkatawanan silang dalawa. Hanggang sa hinaplos ni Denver ang pisngi ng asawa. 4 years. And you still make mornings worth waking up for. Maya-maya nandiyan na naman ang kanilang anak na si Kristen. Humihingi ng pabor kung pwede silang gumawa ng pancakes ngayong araw. Pancakes? What about Daddy's famous omelette? Daddy, your omelette tastes like a soap. Oh no, Kristen, don't hurt Daddy's ego. Sagot naman ni Denver, ang pagpapanggap na nasaktan habang hinahawakan ng kanyang dibdib. Habang nagluluto sa kusina, tumatakbo-takbo si Kristen sa paligid. Kumakanta-kanta ng paborito niyang nursery rhyme. Si Janine naman abala sa paghahalo ng pancake mix, habang si Denver ay nakatayo sa likod niya, nakayakap. Denver, you're distracting me. Really? Bulong ni Denver habang humahalik sa liig niya. I'm just helping you stir. Helping? You're not even holding a spoon. Because you're the only sweetness I need. Daddy, no kissing while cooking. Saad ni Kristen mula sa lamesa. Napatawa si Denver. Aba, may rules pala. Yes, focus on the pancakes. Bossy like her mommy. And smart like her dad. Ngumiti si Denver. Matapos ang ilang minuto, amoy na ang butter at pancakes sa buong kusina. Tada! Ani Janine habang inilapag sa mesa ang mga pancake na may strawberry toppings at honey drizzle.
Wow, you're the best, mommy. Excuse me, kakain ako. Hello? Ako kayo nag-flip ng isang pancake. That counts, ah. Yes, Daddy, but you burned it. Tumatawang sabi ni Kristen, sabay turo sa isang medyo sunog na piraso. Habang kumakain silang tatlo, puno ng tawanan at kwentuhan ng mesa. Wala nang usapang negosyo. Mommy, when I grow up, I want to be like you. Like me. Why, sweetheart? Because you're brave and you make people happy. You hear that? Proud na saad ni Denver sabay ngiti. I did. And she's right, di ba? Of course. You're brave. And you make people happy. You make me happy. Matapos ang agahan, lumabas silang tatlo sa garden. May maliit na swing si Kristen doon. Kaya't habang abala ang bata sa paglalaro, naglakad-lakad sina Janine at Denver sa gilid ng hardin. Life feels slower now, but in a good way. Because you're no longer running away from pain. You're running toward peace. You always know the right thing to say. Only because I know what you need to hear. Do you ever wonder, Denver, if we hadn't met? Then I'd probably still be lost. And you'd still be fighting alone. But the universe had better plans. The universe, or maybe it was destiny? Destiny or accident, I'll take it. Because it led me to you. At sumingit na naman ang kanilang anak sa kanilang kwentuhan. Sa sandaling yon, sabay silang tumingin sa kanilang anak na masigla, masaya at malayang malaya. Denver, thank you for loving me even when I was broken. Janine, you were never broken. You were just waiting for someone to remind you that you're whole. And you did. Niyakap siya ni Denver ng mahigpit. Nang maghiwalay sila, tumakbo si Kristen papunta sa kanila. Nagyayaya kung pwede daw bang sumayaw. Sabay silang napatawa at sumagot ng oo. Habang umiikot si Kristen at natatawa, tinitigan ni Denver si Janine. See that smile? That's forever for me. And this life with you and Kristen, that's all I ever wanted. At sa pagtatapos ng lahat, natutunan ni Janine na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad at magbago. Kasama si Denver at ang kanilang anak na si Kristen. Tinuloy niya ang buhay ng may pag-ibig at kapayapaan. Ang dating pangalan na binahira ng kasamaan, ngayon, simbolo na ng kabutihan. At habang sumisikat ang araw, isang bagong simula ang sumalubong sa kanila. Tahimik, payapa, at puno ng pag-asa na mananatili magpakailanman. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtutok. Hanggang sa muli po. Paalam!